Campaigner Digital Pinoy. Sir Ronald, magandang hapon po sa inyo. Hello. Magandang hapon po, Sir Weng, at magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Salamat sa oras ha. Siyempre kayo madalas minomonitor nyo itong mga kaganapan sa ating bayan na may kinalaman sa impluensya ng teknolohiya, lalo na ng mga social media. Either yan po ay platform or either yun po ay nagbibigay ng mga entertainment o kaya mga games na talaga namang nakakaakit, bata't matanda. Talagang online na ngayon Lahat nandyan na accessible sa lahat. Una-una, ano hong pananaw nyo muna dito sa mga siguro may mga nagpaparungkala, baka pwede na natin limitahan, i-restrict na, higpitan na natin lalo yung unang-una yung mga online games na dekada na rin nandyan kasi nung early 2000 marami nang may access sa mga online games Anong pananaw nyo dyan, Sir Ronald? Alam niyo po, sobrang layo rin naman nung kaibahan nung mga online games na siguro nilaro natin nung kabataan natin kumpara sa mga online games ngayon po, no? Or rather video games. So, kailangan talaga yung mga content ay age appropriate, no? Ibig sabihin, meron kasing mga age rating itong mga video games na lumalabas ngayon, no? So, kailangan maging tayo diyan, tumatalima tayo diyan sa mga age ratings na yan, be it yung parents at kahit yung mga developers, dapat din masiguro nila na talaga nandyan yung mga child safety mechanisms para masiguro po na hindi po na-access ng mga kabataan na hindi angkop sa kanilang edad yung mga mature content sa mga video games man yan, streaming platforms man yan o social media platforms yan. Yung sinasabi nyo, iba na ang mga online games ngayon. Noong unang panahon, although hindi naman ako naglaro ng mga games, di ba, yung mga online games ay minsan naka-CD pa yun, binibili pa di ba? Parang may mga software pa yun, ini-install sa computer, di ba? Yung mga sinauna. Yes, tama diba? po. Tama po kayo. At yung pag sinabi nating online games, hindi ibig sabihin na talagang meron kang makakalarong ibang tao kasi during that time very limited din naman yung meron mga internet connection sa kanilang mga kabahayan, di katulad ngayon, no? At napakalaki po ng kaibahan kasi dati yung mga kalaro natin sa mga computer shop andyan lang sa tabi natin hindi katulad ngayon na anybody from anywhere in the world ay pwede mong makalaro. Diba? Kasi kung kayo po yung mga sabihin, meron na talagang risk ng hindi mo kakilala kung sino man yung nakaka-interact mo at doon po pumapasok yung panganib. Kasi kami, nakikita namin, video games per se, hindi siya mapanganib as long as age appropriate ito. Opo. Pero yung mga features po niya, yan po yung madalas na ine-exploit nung mga may mga hindi magandang hangarin sa loob ng mga video games. Diyan ako pupunta. Ano yung mga features sa tingin nyo medyo identified na delikado sa mga video games na yan? Ano yung meron dyan? Sabi ko nyo nga, yung mga kalaro nyo ngayon, wala na sa paligid ninyo. Unlike nung unang panahon, sa computeran lang. So kayo kung nandun sa loob ng kwarto, ng room na yon, alam nyo kayo lang naka-network, wala outside galing, di ba? So ano yung mga features diyan na delikado, tingin nyo? Well, yung feature na talagang ine-exploit ngayon ay yung mga social features ng mga video games, katulad halimbawa nung pwede mo nang i-add as friend yung mga kalaro mo, and at the same time yung global chat at saka yung personal chat, basically yung in-game chatting feature. So dito kasi sa sa global chat, so lahat po nung naglalaro pwede mong makausap diyan. So pwede ka ring i-message directly via private message dun sa mga video games. At yan po yung nakikita natin na kadalasan pong ine-exploit nung mga cyber criminals po na ine-exploit yung mga video games. Ine-exploit in a way na akala nyo ang kausap nyo ay kaedad nyo. Akala nyo yung kausap nyo ay kumbaga mabait, ganon, pero may hangarin pala na gusto kayong udyukin na gumawa ng masama, ganon ba? Yes, actually yung pattern kasi established kung paano nila ginagawa yan. Alam nung mga groomers, alam nung mga nihilistic, violent, extremist
players Mm. na hindi lahat mabibiktima nila. They're looking only for people who will fall Mm. to their trap, no. So alam nila na pwedeng pa isa-isa, dalawa lang yung mahuhuli nila, yung capture nila yung attention, and then they will exploit yung kung ano man yung ano yung need ng bata. Pwedeng gusto lang ng bata na meron siyang mga in-game items na gustong Mm. bilhin pero Mm. hindi niya mabili. Pwedeng that kid is looking for companionship, for Mm. friendship, for validation, Mm. na pwede sanang naibibigay din naman nung community na nakapaligid sa kanya. Mm. Yung real To be community, exact, yung kanyang pamilya, no? yes, oo, But oo. he's looking for it somewhere else. Kaya Oo. doon po pumapasok yung mga nag-exploit sa mga video game players na mga bata, Mm. na they're trying to capitalize on whatever the victim is looking for. Oo. Wala pa tayong kakayahan, no, Sir Ronald, na i-identify itong mga nababanggit niyong mga individual o grupo agad-agad habang ang bata nandun ho, nag-online games, ay pwede hong ma-detect na. O meron bang setting ho doon para sabihin, beware of this player, beware kung sino tong kausap nyo, delikado dahil ito po'y nagkukunyari, na nakaedad nyo, nagkukunyari na mabait, pero ito pala may hangad na masama. Wala pa tayong kakayahan sa ganon. Alam mo, Sir Wing, that's one of the commitments that we got from Roblox, no. Mm. Kung maalala mo, nung una na nagkaroon ng issue with Roblox, and we sat with them along, pinangunahan ito ng DICT Secretary Henry Aguda and CICC Undersecretary Aboy Paraiso. We got this commitment from Roblox that they will moderate yung mga chat. Mhm. And they will disable yung mga chat for certain age groups. Like yung mga mas batang age groups ay hindi ma-access supposedly ng mga older players. Oo. Tapos ang promise din nila, they will make yung age verification more robust. Mhm. Ibig sabihin mas efficient siya supposedly. Now, with all of these incidents happening, kailangan balikan yung mga commitments na dapat i-deliver ng Roblox. Or else, babalik ho tayo doon sa usapan, babalikan natin yung naging usapan na baka nga if they're not willing to commit to these reforms, parang niloloko naman nila tayo harap-harapan. Opo. They gave these commitments Oo. and yet they're not delivering. Baka dyan na ho talaga, baka ho pumayag na ho tayo doon sa pagbaban, no? Dati naman ho, binabanggit ho natin, yung pagbaban is just a tool if ever the developer or a platform will not commit to doon sa mga reforms na hinihingi natin, no? Pero ito po, nakita ho natin, they were given the chance to improve yung kanilang system, and yet these incidents are happening. Dapat ma-review ho talaga yung mga naging kasunduan. May kakayahan naman daw sila para gawin niyo yung sinasabi nilang robust na binabanggit nyo na age verification para ma-pinpoint talaga na hindi ho nanloloko yung mga pumapasok ko ron. Talagang sila po ay minor man, o sila po ay sila yung talagang player at hindi ho sila nagkukunyari. Yes, actually if my memory serves me right, nung meeting na yon, hindi nahirapan si Secretary Aguda at si Yusek Paraiso na i-demand ito doon sa mga developers. Opo. They actually offered it. Yung mga developers ng Roblox mismo, yung gumawa mismo ng Roblox ang nag-commit nitong mga to. Kaya wala tayong nakikitang dahilan Opo. para hindi nila magawa, no. Now, they were given up to the end of the year, kasama kasi dyan yung pagsiset up nila ng office dito para if in case na magsuserve ng cyber warrant yung gobyerno sa kanila, merong Philippine address, etc. Pero yung mga in-game na reforms, dapat nagawa na nila yan by now. And I think in the next few days meron pong pagpupulong na mangyayari with Roblox and even with Meta. Okay. Dalaho nang nangyari na pinakahuli na insidente ng karahasan sa eskwelahan, ano?
Okay. Yung naman pong yung pong meeting with Roblox and Meta, ano naman po ito, meron naman pong regular correspondence din with them. Pero as far as I know, ito pong paparating na meeting ay medyo medyo kumbaga big guns na yung a-attend, no? Talaga mga matataas na opisyal ng gobyerno, and at the same time, hindi na lamang po yung Philippine yung public policy officer ng Meta sa Pilipinas yung kaharap, kundi Opo. yung regional na po nila yung haharapin Opo. po, no? So we are hoping na magkaroon po ng magagandang outcome itong mangyayaring pagpupulong na to, kasi napag-uusapan din yung social media ban. Talaga pong kailangan po na magkaroon ho ng mabilis na pagtugon doon ho sa mga issue ng sa issue ng mga content na mapanganib din para sa mga bata. Pero to be fair with Meta, when during with the last incident nung school shooting, unfortunately it happened. Pero kinausap din natin sila, they were talaga nung nangyayari po yung after ho mangyari noong school shooting, mabilis ho silang nakapagbura, although I cannot disclose the exact amount or the exact number of content that was taken down in relation to the shooting incident. Okay. Talaga hong napakarami, no? So sana ganun kabilis, pero sana magkaroon ng paraan na hindi ho mangyari na makapag-live stream pa ulit yung mga gumagawa ng ganyan. Pero syempre, ang ultimate wish natin, wala na hong mangyari pang ganyan. At saka ang tingin ho ng karamihan, bakit naman ho ito ang sinisisi? Meron na ho bang patunay na talaga Roblox o yung Meta ay sila ho yung naging susi kung bakit gumawa ang isang tao ng krimen? Well, of course, I don't think that they're the primary reason. Okay. But their platform is being kumbaga, their Abused. platform is being used. Oo. Kaya ang tanong natin sa kanila, anong gagawin nyo? Paano pipigilan na magamit yung platform nyo para gumawa ng kalokohan, di ba? Kasi halimbawa, yun nga, yung binabanggit natin sa Roblox, may mga commitment na before. Ano nangyari doon sa commitment? Kasi kung na-deliver yung commitment na yun, nakatulong sana siya na, kung ako tatanungin, tingin ko malaking deterrent ho talaga kung effectively na napatupad yun hong mga child safety mechanisms na naipangako sa gobyerno. And at the same time, sa Meta, papaano rin yung mga content na mapigilan yung pagkalat ng mga age yung mga yung mga violent content, mga ganyan, paano rin mapipigilan, kasi merong community standards na umiiral, and pagka nare-report natin, gumagalaw naman sila. Pero syempre, hindi naman po lahat nakikita ho ng Digital Pinoy, hindi lahat nakikita rin agad ng gobyerno, even though they have the tools. Sa sobrang dami ho nang nangyayari, minsan ho, it's all a blur. Bigla na lang hong dadaan until mag-viral, kaya doon lamang mapapansin, no? So, hopefully, within the platform, magawa nila ng paraan na ma-address agad yung mga pag-exploit sa paggamit sa platform nila for this violent tendencies ng ibang mga tao. Kasi may binabanggit na mga grupo, yung mga nag-uudyok sa mga bata na gumawa ng ganito, 'di ba? Yun ang dapat din masilip, kasi baka ito pong dalawang social media game developer tsaka yung platform, baka sila rin hirap din sa ganun para ma-identify kung sino yung mga nag-uudyok na mga kabataan na gumawa ng masama. Yes, actually ako I recognize that na challenge po talaga na makilala sila, no, kasi yung isa naman hong benefit talaga rin ng teknolohiya is you can move around anonymously, diba? Yan. Kaya nga sana yung mga platforms na na-access ng mga kabataan, gumawa sila ng mekanismo para maging ligtas para sa mga bata yung kanilang mga platforms, kasi minamarket nila yung platform nila na pwede sa mga bata.
Baka hindi, pagdating ng araw, baka ang restriction dyan yung mga maglalaro lang ng ganitong mga laro at mag-social media, tayo-tayo na lang. Yung mga taga-Pilipinas ang wala ng impluensya abroad. May mga ganun para Well, actually sa makokontrol pa Singapore yan. may ganyan Paano? Yung Facebook sa Singapore, pwedeng ma-view ng people from outside of Singapore yung mga content, but they cannot comment on Ganon. issues if they're not from Singapore. So parang serving lang, mga taga dun lang sa bansa na yon. Opo, Pero nabu-view ng iba, halimbawa, pero hindi sila pwede maging friends. Ganon. merong discussion about politics, merong discussion about governance and other issues. Pagka kapag ka nag-comment yung hindi makakapag-comment pag halimbawa taga Pilipinas ka, taga Hindi US pwede. ka. So yung isang maganda doon, Oo. yun foreign influence and manipulation activities. Malilesen. Malilesen po Mababawasan. yun. Ibig Oo. sabihin magiging na ho yan, talagang locally based. Oo. Tapos pero ito kasi yung isang contention din ng ating mga kababayan Mm. na they feel na baka magkaroon ng privacy issue kasi yung Singapore ang ginawa niya, dinikit niya doon sa kanyang national ID, yung Facebook registration. So pati ho yung problema ng mga trolls, na-address yan eh. Oo. Kasi Diba? So, identified mo na. Kung talagang ikaw ito, ikaw yon. Hindi ka pwedeng Yes. magkunyari na ikaw ay si ganito, hindi naman. Yes. So talaga hong talaga hong naging effective siya at nakapigil siya dun sa foreign intervention Ganon when din sa it comes games. to influence operations. Ganon So, din sa games. Aabot pa tayo sa ganon? Panghuli na lamang? Aabot pa tayo sa ganon? Baka yun ang pwedeng gawing restriction na tayo-tayo lang sa Pilipinas ang pwedeng mag-access ng mga yan, Roblox o kaya naman yung mga Meta, ganon. well, pwede ho tayong umabot sa ganun, no? Pero I think baka it will require a legislation to be Ganon. passed, no? So kailangan pag-aralan din talaga ito kung gusto itong gawin. Pero ayun nga, kagaya ng binabanggit ko kanina, maraming mga concerns surrounding it, pero kailangan mapag-aralan. Okay, sige. Pero mukhang marami ang aangal dyan kung talagang tuluyan. Gaya ng pagplano na pwede namang gawin, pag-ban ng Facebook at saka yung mga laro na yan na enjoy na rin ng mga kabataan na tingin nila, yan po laro lang at hindi yun dapat siniseryoso at talagang, di ba, mapagkukunan pa ng mga impluensyang masama. Oo, Sir Ronald. Baka marami ang aangal naman. Oo, yan na nga lang kaligayahan, tatanggalin pa. Oo. Tama. So, Tama, pero syempre kailangan wala tayong problema kung magkaroon po ng entertainment yung ating mga kababayan as long as hindi ho ito nagko-cause ng harm yan. sa iba pa nating mga kababayan. Sir Ronald, salamat na marami sa inyong pananaw at mga naibigay niyong yung mga impormasyon na mahalaga na ating nalalaman diyan mula sa grupo ninyong Digital Pinoy. Sir Ronald Gustilo, thank you sir sa oras. Maraming salamat din po. Magandang hapon. Thank you. Mula ho sa Digital Pinoy, ang national campaigner sa